ito pong ating pag-aaralan ngayong umaga karugtong po ng series ng ating pinag-aaralan ngayon, which is responsiveness. Sabihin mo sa katabi mo, responsiveness. Praise God. Balikan po natin yung ilang mga bagay. Ano nga ba yung sinasabing responsiveness? Ang sabi doon, quality of reacting quickly and positively to something. Next, it identifies an active interaction with triggers, whether it be in response to a discussion, an event, or a situation for emotional needs. And last, responsiveness defines as the act of being alert and ready to respond. Si Kuya Mark lang yung responsive. Amen. Kasi po, dito sa church, ang gusto natin ay magkaroon tayo ng culture of responsiveness. Praise God, dumadami na sila. Amen. But before that, I would like to take this opportunity na rin to greet lahat ng ating mga pastors. Katulad po ng sinabi ng ating Ate Jen na Happy Pastors Month po. It is a luxury and, alam mo yun, it is joyful na kayo ay makasamang maglingkod. Dahil kita po namin yung buhay nyo na talagang ginagamit ng Panginoon and how you sacrifice for God, of course. Amen. Kaya saludo po sa lahat ng ating mga pastor na patuloy na naglilingkod sa ating Diyos. Amen. At ang sabi nga natin, our God is a responsive God. Amen. Tumutugon ng Panginoon. Amen. Kasi sabi doon sa Psalms chapter 34 verse 17, the righteous cry out and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. So kung may iniiyak tayo kay Lord, di ba sinasagot tayo ni Lord? Amen po ba? Amen. Pero ang tanong, kamusta naman tayo pag tayo yung kinakausap ni Lord? Eto na tayo. Ready na ba tayo dyan? Amen. Kamusta na po tayo pag tayo naman yung tinatawag ni Lord? Amen. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayong umaga is about quality of response. Amen. Sabi mo sa katabi mo, quality of response. Kasi po, responsiveness is about how quick you respond. Mabilis, da? And alam niyo po, si Kuya Paul, bukod sa pagiging pastoral, isa rin pong businessman. So, ito po ay isa sa aking mga, alam mo yun, online platform na sinalihan. And ito nga yung response rate ko dun 89.84. Grabe, no? Wala akong perang hindi sinagot. Okay? Kasi as a businessman, pag may nagtanong, automatic, it's a possible profit. Amen? Pero kung tatanungin mo ko, yung response ba na yan? Lahat ba yan sinagot ko ng matino? Diba? That's the question. What is the quality of my response dun sa 89% na yan? Kasi pwede namang, may nag-chat, ni-replyan ko lang ng, okay. Diba? Walang kakwenta-kwentang reply. O kaya nagtatanong siya about dun sa tinitinda ko, ang sagot ko, malayo. So, walang kwenta yun. Nag-response, pero walang kwenta. Naintindihan niyo po ba yun? So, tanong ko sa inyo mga kapatid, how's our response? Okay, nagsisimula na po tayo. At gaya po ng sinasabi ko sa inyo, mabilis lang to. How's our response? Kamusta tayo kapag tayo ay kinakausap ng Diyos? Kamusta tayo sa kapwa natin tao? Kamusta ang response natin? Kamusta din ang response natin when it comes to our challenges in life? Hello? Paano tayo mag-response? Amen? Pag-usapan po natin yung ilang mga bagay na kung minsan ganito tayo mag-response, no? Sorry kung minsan medyo ito masakit. Pero kailangan kasi natin itong pag-usapan para mabago. Okay po ba yun? Praise God kung ganon. So basahin natin yung istorya ni Jonah. Sa Jonah chapter 1, verse 1 to 3, sabi doon, the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it because its wickedness has come up before me. So ito si Jonah, pinapapunta saan? Sa Nineveh. Pero anong ginawa niya? But Jonah ran away from the Lord. Very good pala to si Jonah, no? Kinakausap. Sinabihan, pero anong ginawa? Run away.
and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. So anong ginawa niya? Umalis. Di ba minsan, para tayong si Jonah? Amen? Because I want to tell you mga kapatid, not responding is a response. Amen? Medyo meron na ba? Or the act of what is not responding is a response means the act of ignoring, di ba? Kumbaga, deadma. Itong si Jonah, deadma. Alam niyo ba yung deadma? Deadmalis. Sa Tagalog, patay mali siya. No, parang wala siya narinig. Alis na ako. Di ko trip yung ano mo ngayon eh. Parang di ba tayo sa bahay, kinakausap ka, somehow inuutusan ka ng iyong nanay at tatay, pero ikaw, deadma, tay bata, parang walang narinig. Diba? Or minsan naman, sa ating mga mag-asawa, diba? Kinakausap ka pero, ano bang problema? Diba? Pero ikaw, what will you feel? Diba parang minsan, bastos yun eh. Amen? Nako, medyo ano na ba? Minsan, di ba, kabastusan yun eh. Kinakausap ka, hindi ka sumasagot. Di ba? Minsan, ganyan tayo. Wag po tayong maging parang si Jonah kung minsan. Pag tayo ay kinakausap, maging ni Lord, respond. Amen? Kasi, mag-respond ka o hindi, it's a response. Amen? Lalo-lalo na sa mga nakakasama natin. Amen, mga nakakasama natin sa buhay. Kasi, Christian na tayo, born again Christian tayo eh. Hindi tayo dapat yung tipo ng ganyan, na kapag kinakausap ka, di ba? Amen? Amen. Naintindihan nyo na po ba yung pinag-uusapan natin? Amen. Praise God. Pero basahin po natin ito maganda sa Jonah chapter 2. Sabi dito, Jonah chapter 2, verse 1, sabi doon, from inside the fish, Jonah prayed to the Lord his God. So ito na, kasi tumakas siya di ba? Kasi hindi ko na po nabuo yung kwento nung first Jonah. Sabi doon, nung sumakay siya, talaga namang grabe yung bagyo, grabe yung alon. So nagtanong yung mga kasama doon, ano ba nangyari, ba tayo nagkakaganito? So umamin siya, dahil to sa akin, hindi ko kasi sinunod si Lord eh. So, kailangan nyo akong itapon para tumigil itong unos na ating nararanasan. So, nangyari, tinapon nga siya sa dagat at siya ay nasa loob ngayon ng isda. Hindi po ng balyena or pating or kung ano man. Ang sabi lang dito, isda. From inside the fish, Jonah prayed to the Lord his God. He said, in my distress, I called to the Lord. And He answered me. Kita mo, alam niya, pag si Lord kausap niya, sumasagot. Pero pag ikaw kinakausap ka, hello? Naintindihan niyo po? Kinakausap ka, ayaw mo sumagot. Amen? Ano pa sabi doon? From deep in the realm of the dead, I called for help, and you listened to my cry. Nakikinig si Lord. Ikaw nakinig ka, lumabas sa kabila. Yun na. Medyo tahimik na tayo. Medyo maangang ba magsalita si Kuya Paul? Ganun kasi talaga yung style ko mag-ano eh. Hopefully, okay lang po tayo dyan, no? You hurled me into the depths, into the very heart of the seas, and the currents swirled about me. All your waves and breakers swept over me. I said, I have been banished from your sight, yet I will look again toward your holy temple. The engulfing waters threatened me. The deep surrounded me. Seaweed was wrapped around my head. To the roots of the mountains, I sank down to the earth, beneath barred in me in forever. But you, Lord my God, brought my life up from the pit. So ito yun, ang gaganda nung sinasabi niya kay Lord. Amen. When my life was ebbing away, I remembered you.
Di ba minsan parang ganyan, di ba? Naalala mo lang si Lord pag mayroon ka ng Amen. Sino yan? Parang kakulang yun. Kami lang ni Kuya Mark. Kami lang ni Pastor Mark. Sabi doon, and my prayer rose to you, to your holy temple. Those who cling to worthless idols turn away from God's love for them. But I, with shouts of grateful praise, will sacrifice to you what I have vowed, I will make good. I will say salvation comes from the Lord. So ano po bang ibig ko sabihin? Ipunto sa inyo dito. Alam niyo po, ang ganda talaga nung sinabi ni Jonah. And I don't know what is his heart habang sinasabi niya yon. Amen? Pero ito kasi yun minsan ganun tayo kasi, we only respond when it's already too late. Bakit? Bakit po ito yung pinupunto ko sa inyo? Kasi nasa loob siya ng isda Ikaw ba naman nasa loob ka ng isda, di ba? Siyempre lahat ng mabuti, Lord, di ba? Aminin. Di ba parang sa problema mo, grabe na yung problema mo Grabe ka na rin tumawag kay Lord. Amen? Grabe na yung pinagdadaanan mo Doon mo lang kilala si Lord. Doon mo lang siya naaalala. Pero pag nasa good mood ka, teka lang, Lord who? Amen? Di ba minsan ganyan tayo? Tatlo na kami, meron din doon Amen? Kailangan niya baguhin natin. Nagre-respond lang tayo kapag huli na. Kapag naaapektuhan na tayo directly sa ating buhay. Amen? Magre-respond ka pag alanganin na. Okay, magre-respond ka medyo last minute na. Kahit nga sa mga mabababa lang na sitwasyon sa buhay Magre-respond ka kasi, madi-DA na ako. Ilang beses na akong late. Hello? Medyo masama yung nararamdaman ko dito sa aking batok. Medyo kakain na ako ng medyo matino Amen? Naintindihan niyo po? Praise God. Diba? Pero alam niyo po, si Lord mabait talaga Amen? He's a God of many chances. Kaya kapatid, pag kinakausap ka ni Lord sa mga bagay na lalo na sa temptasyon, sa buhay mo na ginagawa mong kasalanan, makinig ka. Huwag mo nang intayong malagay ka rin sa loob ng isda, tapos hindi ka na makaalis. Pero gaya ng sabi ko, mabait si Lord. Binigyan pa siya ng tsansa. Kaya wag po natin sasayangin kung hanggang ngayon binibigyan pa tayo ng chance. Wag po nating laruin ang kasalanan. Sabi dun sa Jonah chapter 2 verse 10, and the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah onto dry land. So ibig sabihin, sige, niligtas pa rin siya. Ilang beses ka na ba niligtas ni Lord? Amen. Kaya tayo lahat mag-respond tayo kay Lord. Praise God. Ito naman yung mga ilan na story din na kung paano nag-respond kay Lord. Sabi dito sa Luke chapter 9 verse 59. Then he said to another, follow me. But he said, Lord, let me first go and bury my father. So ito naman ay istorya na kung saan may tinawag siya. May tinawag siya. Ano sabi nung tinawag niya? Lord, let me first go and bury my father. Amen? Tumugon, pero yung aksyon, huli. Gusto naman Amen? Kung tutusin, gusto niya namang sumunod. Diba? Gusto mo namang sumunod Pero meron munang gagawin. Diba? O parang practical uli. Inuutusan ka sa inyo. Ang sagot mo, teka lang. Susunod ka naman Gusto mo namang sumunod, pero, teka lang. Saglit. Bakit? Hindi mo kasi priority. Amen? Or, it shows kung paano mo nire-respeto yung nag-utos sa'yo. Amen? Hello? Paano kung mag-utos, nag-uutos lang sa'yo, kunyari, kuya mo, mamaya na. Depende sa respeto minsan sa tao kung sino nag-utos Hello? Naintindihan niyo po? Minsan,
Alam mo yun, pag boss mo nagutos sa'yo, ang bilis mo eh. Amen? Sana ganun din tayo kay Lord, mga kapatid. Wala nang teka-teka. Wala nang pero-pero. No? Sometimes we respond with delayed obedience. Amen? And gaya nga na palagi natin sinasabi, delayed obedience is disobedience, kapatid. Amen? Wala nang teka-teka. No? Lalo na pag kay Lord. Kasi it shows that we prioritize God. Amen? Ano pa? Meron sumunod dun eh. No? Ito namang isa. Sa Luke chapter 9, verse 61. And another also said, Lord, I will follow you. Ito siya na. Susunod ako, Lord. But, let me first go and bid them farewell who are at my house. Susunod ako, Lord. Pero, magpapaalam muna ako sa bahay, yung mga mahiiwan ko doon. No? Minsan ganyan din tayo, medyo may kaibahan lang yan sa una. No? Bukod sa delayed disobedience na yan, meron pa yan, we respond with condition. Lord, susunod ako, basta, promote mo ako, Amen. Lord, mag-a-attend ako dyan ng Sunday. Basta yung crush ko, sasagutin ako. Amen. Lord, maglilingkod ako. Basta, wag mo ako pagkukulangin. Na para bang teka lang, hawak mo ba si Lord sa leeg? Na para, alam mo yun? Hello? You listening to me? Lagi ka may kondisyon. Bago ka sumunod, bago ka tumugon. Amen? Tahimik ang kalangitan. Kaya kung ikaw yung kapatid, baguhin mo na yan. Amen? Pag nangusap sa'yo si Lord, sunod. Walang teka-teka, walang pero-pero, walang, alam mo yung basta ganito, Lord, Amen? So, malapit na kagad ako magtapos, mga kapatid. So, basahin po natin yung istorya ni Samuel, no? The Lord calls Samuel. Ayan po ay mababasa nyo sa 1 Samuel chapter 3, verse 1 to 18. So, hindi ko na po nilagay lahat. Kasi masyado pong mahaba no? Alam nyo naman po ako, I don't want to take your time too much, no? Kasi alam ko naman, importante din po ang oras ninyo. Amen. Pero itong si Samuel, no, summarize natin. Si Samuel po ay under ni Eli. They are both ministering for the Lord. Amen. And one night, no, isang gabi, nandun sila sa templo, kung saan nga, doon nakahiga si Samuel, at siya ay tinawag. No? Ano ba yung mga matututunan natin dito sa istorya na to? Kasi, sinamarize na lang po natin. Unang-una, ang matututunan natin kay Samuel sa istorya na yon is to be available. Amen? Gusto mong malaman kung paano mag-respond ng tama sa Diyos, be available unang-una. Amen? Hindi yung pag-trip mo lang. Amen? Pag-convenient lang sa'yo. Always be available. Kasi sabi doon, sa 1 Samuel chapter 3, verse 3, the lamp of God has not yet gone out. And Samuel was lying down in the house of the Lord where the ark of God was. So, ibig sabihin, si Samuel nakahiga na. Amen? At siya ay tinawag. Pero, sensitive siya sa tawag ng Panginoon. Tumayo agad siya. Uy, may tumatawag sa akin na ibig sabihin, available siya. Tama? Amen? We need to be available even if minsan hindi komportable kasi gusto mo nang matulog nakahiga ka na nga pero dapat lagi kang available anytime. Amen na mangusap sa iyo ang Panginoon. Ano yung sumunod? Ilang bagay lang po ito. Sumunod doon, be attentive. Okay? Sabi mo sa katabi mo, be attentive. Kaya sabi doon sa 1 Samuel chapter 3 verse 10, the Lord came and stood there, calling us at the other times. Okay? Samuel. Kasi ganito po yung nangyari. Nasa templo sila. Tinatawag ni Lord si Samuel. Ang ginagawa ni Samuel, tatayo siya at pupunta siya kay Eli. Okay? Akala niya si Eli yung tumatawag sa kanya. At alam niyo po kung ilang beses nangyari yun? 3 beses. Okay?
3 beses na may tumatawag sa kanya, Samuel, Samuel. Okay, punta siya kay Eli. So, anong nangyari? Sa pangatlo kasi, na-realize na ni Eli, okay, ang tumatawag sa kanya ay ang Panginoon. So, sinabihan niya ngayon si Samuel na, kapag may tumawag uli sa'yo, ito ang sabihin mo. Okay, which is, sabihin mo na, nandito yun, mamaya ako nauunahan. Pero ganun pa man, we must be attentive. Kasi ang sabi doon, mga kapatid, hindi pa naririnig, wala pang alam si Samuel about the Word of God. Kumbaga, hindi pa na-reveal sa kanya yon. Kaya hindi niya rin alam. Okay? Si Samuel yon. Kaya 3 times siya tinatawag, akala niya si Eli yun. Kaya nga sabi dito, di ba, be attentive. Ngayon, ikaw alam mo na kilala mo na si Lord. Nawa, ikaw attentive. Kasi si Samuel, mapagbibigyan natin kasi hindi niya pa nga alam eh. Amen? Nag-gets niyo po yun? Praise God. So, be attentive. And next, sabi doon, sa next, ay na pala, naunahan ko pala sa 1 Samuel chapter, Now Samuel did not yet know the Lord, the word of the Lord has not been revealed to him. So kaya siya, hindi niya alam, punta siya ng punta kay Eli. Nawa, tayo, dahil alam na natin, maging attentive po tayo. Amen? Next, be humble. Amen? When you respond to the Lord, be humble. Maging sa mga taong nakakasalamuha mo. Okay? Kasi sabi dito sa 1 Samuel chapter 3, verse 10, dahil nga sinabi na sa kanya ni Eli na si Lord ang tumatawag sa iyo, ito ang sabihin mo kapag narinig mo uling tinawag ka niya. Sabi niya doon, speak for your servant is listening. Magsalita po kay Panginoon, ang inyong alipin ay nakikinig. Amen? Nung maintindihan niya ng si Lord ang tumatawag sa kanya, he responded with humility and reverence. Nawa, ganun din tayo. Hello? He acknowledged that he was a servant and God was the one in charge. Kasi nilabel niya na rin yung sarili niya. Your servant is listening. Amen? Dapat ganun po tayo. Humble lang. Sabi mo sa katabi mo, humble lang. We need to approach God with a humble and teachable spirit. Recognizing that He knows what's best for us. Amen? Praise God. Ganon din po kapag tayo ay tinutuwid ng ating, mga J-group leader nyo, pastor natin. Amen. Para sa atin po kasi yun eh. Amen po. Humble lang. Let us be humble kapag kinorek tayo. Hindi yung kinokorek ka, sabihin mo, ikaw nga ganito ka eh. Ikaw nga ganito ka eh. Yung may ribat ka pa. Diba? Kahit nga sa loob ng bahay, diba? Mga kuya or ate mo na lang pag tinutuwid ka. Lagi kang may dahilan. Lagi kang may kung ano mang sinasabi. Hello? Sabi sa Proverbs chapter 1, verse 29 to 31. Since they hated knowledge and did not choose to fear the Lord, since they would not accept my advice and spurned my rebuke, they will eat the fruit of their ways and be filled with the fruit of their schemes. So, kung tinutuwid ka, ayaw mo magpatuwid, isang araw, aanihin mo yung ginagawa mo na yun. Papatuloy ka sa kasalanan, pinagsasabihan ka, kinokorek ka, ayaw mo makinig, sa'yo din ang balik nun. Amen. Let us humble lang palagi, kapatid. It's not about the position, it's not about who you are. Amen. Minsan kasi, tinitignan mo kung sino ka eh. Na kaya kala mo, wala nang pwede mag-correct sa'yo. Wag ganun. Amen. Next. Ilang bagay na lang, mga kapatid. Sumunod, be obedient. Amen. Kapag tayo mag-respond, be obedient. Sabi mo sa katabi mo, be obedient. Malapit na po matapos si Kuya Paul. Basahin po natin sa 1 Samuel chapter 3, verse 4 to 8. Then the Lord called Samuel. Samuel answered, Here I am. And he ran to Eli and said, Here I am, you called me. Okay? So, but Eli said, I did not call, go back and lie down. So he went and lie down. Humiga uli siya. Now, imagine niyo po yung istorya na to ha.
Kahiga siya, may tumawag sa kanya, tumayo siya, tumakbo siya kay Eli. Sabi ni Eli, hindi ako yun. Bumalik ka na at mahiga uli. So he went and lay down. Again, the Lord called Samuel. And Samuel, ang ginawa ni Samuel, tumayo uli. Diba? At nagpunta uli kay Eli, here I am, tinawag mo ko. So sabi na naman ni Eli sa kanya, my son, I did not call you. Go back and lie down. So pangalawang beses, hindi kita tinatawag, humiga ka na. Okay? Eh di ito na. Now Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not yet been revealed to him, which is nung binasa natin kanina. Ito na. A third time, the Lord called Samuel and Samuel got up. Okay, pangatlong beses na to nakahiga na si Samuel. May tumawag uli. Anong ginawa niya? Tumayo uli. And went to Eli and said, here I am, you called me. 3 beses, kapatid. Ngayon, ikaw, halimbawa sa bahay nyo. Eto na tayo. Practical lang. Sample lang to, mga kapatid. Nasa bahay ka, tinawag ka. Halimbawa, nasa taas ka, di ba? Tinawag ka, bumaba ka. Tinatawag mo ako, ma. Hindi kita tinatawag. Aakyat ka uli. So, pangalawang tawag na. Samuel, bumaba ka na naman. Sa una, okay lang. Yung pangalawa, pagkababa mo, tinatawag mo ako. Hindi kita yung tinatawag na. So, sa isip-isip mo na nun, pinagtitripan mo ako, ma. Di ba? Pinagtitripan mo ako, ma eh. Diba? So, akit ka na naman. Kung ikaw yun halimbawa, pangatlong beses na, Samuel, ikaw, bumaba ka na naman. Ma, pangatlong beses na. Sasabihin, di pagkababa mo, sabihin sa'yo, di kita tinatawag. So, akit, ano ba ito? Pinagtitripan yata ako nito Kasi sa pangalawang tawag pa lang, ma, tinatawag mo ba ako? Gaganong ka na lang O kaya magre-reklamo ka na lang. Titripan yata ako nito nila mama, nila papa. Tinatawag ako, tas hindi daw. Pero alam nyo, kung titignan natin tong mga verse na to, ang ginawa lang ni Samuel, tumayo at pumunta. Anong kung ibig po sabihin? Sumunod lang siya. Wala nang reklamo. Amen? Walang, ano ba ma, pangalawa na yan Tutulog na ako, nakahigaan na ako rito. Di ba? Pero si Samuel, anong ginawa niya? He is obedient enough. Tumayo, pumunta. Kasi akala niya tinatawag siya ni Eli, not knowing it is the Lord. Amen. Be obedient. Yung agarang pagsunod, hindi yung may reklamo pa. Kasi usually, ganyan tayo. Lalo na 3 beses na Di ba? Sa una, okay, matatanggap mo pa. Teka lang, baka medyo naano lang ako ng dinig Pero yung pumangalawa na at pumangatlo, malamang yung nagre-reklamo ka na. Amen. Nakakapagod. Nakahiga na ako, gusto ko nang matulog Pero si Samuel, walang reklamo. Tayo, lapit. Diba? Dapat ganun tayo Hindi puro ka reklamo. Amen? Praise God. And po yung ilan na matututunan natin kay Samuel. Pero alam niyo po, higit sa lahat, this is the ultimate goal. At dito po ako magtatapos. Amen? Respond to the Lord or to the people around you with love. Ito po yung huli. Ito po yung ultimate goal. Respond with love. Kasi, ito yun How loyal or how much respect or how much trust they can give if they don't love you. Ganon din. Paano mo sasabihin na gaano mo nire-respeto, gaano kang kaloyal, gaano kang nagtitiwala kung walang pag-ibig. Amen? Kaya tayo lahat, mag-respond tayo higit sa lahat with love. Kasi with love, nandyan yung respeto. Nandyan yung loyalty, nandyan yung humbleness. Halos everything, nandyan yung trust. Kaya kung meron man tayo, magre-respond tayo sa bawat isa, gawin natin ng may pag-ibig. Ganon din sa ating Panginoon. Amen? Isama natin yung pagmamahal. Kasi pag mayroong pag-ibig, sabi nga, di ba? Love conquers all. Amen? Kaya kung mag-respond tayo, samahan natin ng pag-ibig, kapatid. Amen? And I hope sa maikling sermon na ito, tayong lahat ay may natutunan. Amen? Let us all have the quality when we respond. Kasi sa totoo lang, madaling sumagot. Madaling mag-respond. Tinawag ka ni Lord. Gagamitin ka ni Lord. Ikaw naman, opo. Pero, ang tanong, yung opo mo na yun, totoo ba yun? Kasi, you respond.
Sumagot ka, pero ginawa mo ba? You respond, pero nilakaran mo ba? You respond, pero totoo ba yun? Sa'yo? Amen? Kaya kung tayo'y magre-respond, hindi lang yung bilis. Amen? Hindi yung ang bilis mo sumagot. Maglilinisan tayo mamayang hapon. Opo, pero hindi ka naman pumunta. Or pupunta ka, tapos na. Yung mga ganong bagay, naintindihan niyo po yung ganong bagay. Amen? Because nandito tayo sa tinatalakay natin ngayong responsiveness. Huwag lang sa bilis, kung hindi dun na rin sa quality ng ating pag-respond. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo and let us pray and worship the Lord. Hallelujah. Amen. Sige po, tayo po ay yumuko at manalangin. Lord, minsan pa, nagpapasalamat kami sa umagang ito na kung saan kami ay kinausap mo. Lord, salamat dahil we have the privilege na makapagpatuloy, makapaglingkod sa iyo, Lord God. And Lord, patawad kung minsan ang response namin sa iyo ay nagiging mali. Kung minsan ay hindi kami nagiging totoo sa aming response sa iyo. Kaya naman, Lord, right on this day, hayaan mo ang aming mga response ay maging kalugod-lugod sa iyo. Lord, I pray to this congregation, Lord, patuloy mo kaming gamitin, patuloy mo kaming palakasin, O God, at ingatan. Salamat po, ikaw ang maitaas at mapapurihan. In Jesus' name, Amen and Amen.